A blessed day po sa ating lahat mga ka-truth seeker. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Ang pag-aaralan po natin ay soteriology, the study of salvation. Particular po ang good work saves is an error. So, part 1 po tayo. Reasons why good work saves is error. Yan ang pag-usapan po natin mga ka-truth seeker. Number 1 reason is this: because salvation belongs to the Lord, not to us. Napakalinaw po sa Psalms 3:8. It is stated, salvation belongs to the Lord. Meaning, naligtas ang makasalanan dahil kay Lord lang. Hindi dahil sa faith, hindi dahil sa repentance, faithfulness till the end. Hindi dahil sa membership natin in the true church, true religion. Hindi dahil sa prayer of acceptance, sinner's prayer, altar call, prayer to Mama Mary. Hindi dahil sa good works, self-righteousness natin. Hindi dahil sa water baptism, hindi dahil sa sacraments o pagiging mabuting tao natin o matwid. Kaya tayo naligtas. Lalong hindi good work natin ang makakapagligtas, mga ka-truth seeker. Ang kaligtasan at pagliligtas ay nasa kamay o pag-aari lamang ng Diyos. Walang sino mang dapat umangkin at wala sa lakas at desisyon natin at good work natin ang kaligtasan. Revelation 7:10. And crying out with a loud voice, salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. So ang kaligtasan daw ay pag-aari lamang ng Diyos at ng Kristo. Walang iba pong dapat umangkin nito na ako ay naligtas dahil nanampalataya ako. Wrong. Ako ay naligtas dahil nagsisi ako. Wrong. So, sana po malinaw yan mga kapatid. Number 2 reasons why good work saves is an error. Number 2 reason. Salvation is all of God. Our participation, contribution, and cooperations are not required. Useless. Paano naging all of God ang salvation, mga ka-truth seeker? May 3 pong puntos. The 3 main branches of the gospel. Number 1, paano naging all of God ang salvation, mga ka-truth seeker? Number 1, salvation comes from the electing love of the Father. At ito ay nangyari in eternity. Romans 9:11 sabi diyan, si Jacob at si Esau, sabi diyan, for the children being not yet born, hindi pa sila pinapanganak, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works. Meaning, naligtas tayong makasalanan si Jacob dahil sa Diyos. Hindi dahil sa faith, repentance, faithfulness till the end, membership in the true church, true religion. Hindi dahil sa prayer of acceptance, sinner's prayer, or prayer to Mama Mary, mga ka-truth seeker. Hindi dahil sa good work, self-righteousness. Hindi dahil sa water baptism, sacraments, o pagiging mabuti, matwid natin. Kaya tayo naligtas. At lalong hindi good work natin ang makakapagligtas sa atin, mga ka-truth seeker. Sabi dyan, napakalinaw, Romans 9:11, hindi pa pinapanganak si Jacob at si Esau, ay pinili ng Diyos si Jacob, but of him that calleth. Hindi raw sa good work nakabase, ang kaligtasan ng tao, kundi sa Diyos na tumatawag sa atin. Nasa kamay ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Walang sino mang dapat umangkin at wala tayong karapatan angkinin na tayo ay naligtas dahil sa faith, dahil sa faithfulness natin, dahil sa repentance natin. At lalong hindi dahil sa good work natin, mga ka-truth seeker. Napakaliwanag dyan sa Romans 9:11, but of him that calleth. Ang Diyos na tumatawag ang basihan, pundasyon, root cause ng pagkahirang ng tao o pagkaligtas ng tao.
Romans 9:13, sabi dyan, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Meaning, hindi pa isinisilang si Jacob at si Esau, hindi pa sila nakakagawa ng mabuti at masama, ay hinirang na ng Diyos si Jacob na kanya, at para sa kanya, hinirang na ng Diyos si Jacob. Meaning, hindi nakabase sa mabuting gawa ni Jacob o sa masamang gawa ni Jacob ang kaligtasan. Number 2, bakit ang salvation is all of God? Because salvation comes from the redeeming grace of the Son in eternity. Sa usapan tipanan ng Ama at Anak in eternity, hindi pa nilalalang ang lahat, ay justified, pinawalang sala na tayo, inaring ganap na tayo, ginawa na tayong blameless ng Ama. Ephesians 1:4, napakaliwanag. Pinili na tayo ng Diyos Ama noong pang bago pa itatag ang salibutan upang tayo maging banal, blameless, justified. Napakalinaw po. Hindi lang justified ng Ama ang makasalanan, tayo ay itinuring pang mga tunay na anak ng Diyos. Yan ang maganda sa Diyos eh. Hindi lang tayo pinawalang sala, tinanggal, inaring ganap, kinupkup pa niya tayo bilang tunay na anak niya. Ephesians 1:5, sabi diyan, napakalinaw, nung una pa, hindi pa tayo nilalalang, ay itinuring na tayong anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. May tipanan na, may usapan na. Naging posible ang justification na ito at adoption na ito, pagkupkup sa atin ng Ama, dahil may Jesus na nangako sa Ama in eternity na siya ay handang magsakripisyo, mamatay, magbubo ng dugo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Natutupa rin naman ni Jesus in the fullness of time. Ephesians 1:6-7, napakaliwanag. At Ephesians 1:7, in whom we have redemption through the blood of Jesus Christ, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Relevance challenge po ng ating pinag-uusapan. Nawa mga ka-truth seeker, ang redeeming grace ng Panginoong Hesus ay maging motivation at encouragement sa atin para managana tayo sa mabuting gawa. At lagi po nating tandaan na gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil dapat at expected ito sa mga regenerated na o ligtas na. Summary statement po ng ating pinag-uusapan, the redeeming grace of the Son saves, not our good work. To unlearn error and spread the truth, you may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Ilalagay po sa baba ang link. Good day and God bless po sa ating lahat.